Hapon sa lahat. Narinig ba Hello, ako? Merry Christmas po. Lagi po, Hello kuya. po, kuya. Merry Christmas. Malinaw ba? Merry Apo, Christmas. apo. Lagi kuya, lagi kuya. Yes po. Ah, Yes, Kuya Lance. Opo. Praise God. All right. So, um, this is our topic for today, the gift of Emmanuel. So, usually pagka Pasko, naisip natin, bigayan, pamamasko, di ba? Noche Buena. At pag-anuhan natin kung ano ba talaga yung season. 'Di ba? Yung reason ng season. Alright? Yung gift ni Lord sa atin, which is si Lord Jesus Christ, our Emmanuel. Okay, so before that, can I just quickly pray? Panginoon, maraming salamat Lord sa araw na ito. Thank you Lord sa Christmas party ng PWD Fellowship. Kay Lord yung maitaas, mag-glorify, override my preparation, teach me what to say and not to say, Panginoon. At ikaw yung magsalita, Panginoon. I surrender you this broken vessel, Panginoon, and use me, Lord, to deliver your message to your people, Panginoon. At sana po ay tumalima to sa aming mga puso, Panginoon at isabuhay namin, Panginoon, sa araw-araw. Thank you, Lord, lalo na itong dadating na Christmas celebration, holiday, kayo po yung maitaas, Panginoon, mag-glorify sa bawat isa sa amin, bawat pamilya we represent, Panginoon. Thank you, Lord, at ito ay iniling namin, pinagpapasalamat at kinapupuri sa ngalan ng inyong anak na si Yeso Cristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, amen. Amen po. Praise God. So, ano ba yung ibig sabihin ng Amen. Emmanuel? Which is gift, which is God with us. Diba? So, very important na maalala natin na ang Panginoong Diyos nagpunta dito. Diba? Talagang nagkatawang tao siya para ipakita sa atin na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Diba? Napakasarap nun. Ma-realize mo na lang every Christmas, every Pasko. Tuwing Pasko, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na siya ay dumating upang iligtas tayo. Diba? Kaya, ano ba yung ginagawa natin sa buhay natin? Tayo ba ay namumuhay nakalugod-lugod sa Kanya? Sa pagsunod niya, sa pagsunod natin sa Kanya? Diba? Kaya, pag-usapan natin at sana ay ma mag-impact sa ating mga puso kung ano ba talaga yung Kapaskuhan. Ayan. So, welcome and Merry Christmas po sa lahat-lahat. Ayan. Alright, so syempre, yung ating verse for today, isa lang to, but hopefully maramdaman nyo at ma-realize nyo at pwede nyo rin sauluhin. So the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel. Diba? So, ito yung pagsasabi ng ano kay yung pagdating ni Lord Jesus Christ. 'Di ba na may si Angel Gabriel nag-appear kay Mary and then sinabi niya na magkakaroon ng ah, mabubuntis siya and lulukoban siya ng banal na espiritu. So, kaya yung name na tatawag niya is Emmanuel. 'Di ba? Dun sa ano nila yung original text which is in English is Emmanuel which is ibig sabihin is God with us. Tumasa atin ang Panginoon. 'Di ba? Ano man yung ating ah, magdadaanan, masaya man to, malungkot, mahirap, madali, kasama natin ang Panginoon. 'Di ba? Bilang paalala sa ating lahat na tayo ay hindi pinababayaan ng Panginoon. Imaginein mo, siya na ang may gawa ng langit at lupa. Tapos, ano natin, mga kasalanan natin, pumarito pa siya para ipakita sa atin ang daan at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Di ba? Napaka mapagmahal na Diyos. Di ba? Kaya nga, um, maalala natin na
tayo rin, dahil puspos tayo ng pagmamahal ng Panginoon, ay mag, umapaw sa atin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, dito may dalawa tayong pag-uusapan. Unang-una is siyempre God's presence with us. Yung presensya ng Panginoon na kasama natin. Na minsan, may kapansanan ako, parang inalimutan na ako ng Lord, hindi ni-answer yung prayer ko, or pinababayaan ako. Minsan, nararamdaman natin yun, di ba? And hindi natin maramdaman yung presence ng Panginoon. Pero nandyan siya, lagi kasama natin. And syempre, God understands our challenges na naiintindihan tayo ng Panginoon. Okay? So, syempre, unang-una, yung God's presence with us. So, Emmanuel means God with us. Kasama natin siya. And Jesus' birth reminds us that God is always with us, especially in our struggles and joys. Hindi lang doon sa ating mga paghihirap, sa ating mga pinagdadaanan, pero also sa ating mga kasiyahan. Diba? And minsan, mga struggles natin, ginagamit ni Lord para transform tayo. Diba? Or turuan tayo ng lesson. Or iangat tayo. Diba? Kaya very important na titingnan mo yung mga nangyayari sa buhay mo sa perspective na nakatutok kay Lord Jesus. Diba? Bakit ko kaya ito pinagdadaan? Ano kaya tinuturo ng Lord sa akin? Diba? And sa mga kasiyahan, diba? Especially, ngayon magpapasko. Sana hindi mo lang tingnan na, uy, may regalo sa akin si Ninong, si Ninang, or makakatanggap ako ng pera o regalo or ano man yan. Sana makita mo yung ipinagdiriwang natin. Diba? And by the way, yung Pasko is hindi talaga, kumbaga hindi confirmed na talagang December 25 siya nangyari. But eventually, parang napag anuhan lang ng bigger church na i-celebrate na lang ng ganitong araw. Pero hindi talaga 25. So at least yung world, merong isang day na pinagdiriwang. But eventually, nararamdaman natin yung Kapaskuhan. Sabi nga, pagka nagsi-September na, and then going hanggang December. But eventually, sana, ang lagi nating maalala ay yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo na dumating siya dito. Diba, dumating upang iligtas ka. Talagang nagkatawang tao siya para iparamdam, ipakita sa ating lahat na posible. Diba? Posible na umiwas tayo sa kasalanan. Posible na dumaan tayo sa matuwid. Dahil siya nga tao. Diba? Naging tao rin siya. So, kinaya niya. So tayo, makakayanan din natin. Diba? Basta, tutok lang tayo at connected lang tayo lagi kay Lord Jesus. Kaya very important na babasahin nyo yung mga salita ng Diyos, ng mga Biblia. By the way, dun sa mga bago na wala pang Bible, mag-message lang po kayo sa amin. Pwede po namin kayong padalhan ng Bible na version, kung anong gusto nyong version, and then sinesend lang po namin siya through Shopee. Kaya mag-message lang po kayo sa chat box or sa website namin or sa page namin ng PWD Fellowship at kayo po ay papadalhan. Ayan. So, kasi isa yun sa aming mission to do the Great Commission. Diba? Ayan. So, may ano lang. Ayan. So, very important na babasahin po natin yung word ni Lord. Kung tayo ay naniniwala sa Diyos, babasahin natin yung kanyang mga salita. At most importantly, ay susundin natin, isa sa buhay natin. Di ba? Minsan, okay, sa ulo mo nga yung ng Bible, pero hindi naman makikita sa action mo.
wala rin. Kumbaga puro theory ka lang. Pero dapat, yung action mo talaga ang nagpapakita, di ba, na magiging asin at liwanag ka ng kapaligiran, ng sanlibutan. So, hindi siya madali, kaya nga laging kasama natin si Lord Jesus, ang ating Emmanuel. And God is with us. Di ba? God with us. Kasama natin lagi siya. Kaya ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung katulad ikaw na naka-wheelchair, may sakit, may ano-ano ng sakit, sabihin mo sa sarili mo na kasama ko ang Lord at hindi ako pababayaan. Diba? Alam kong may maganda siyang plano sa akin. At kahit man ako ay naka-wheelchair na ganito, sasapit pa rin ang Pasko. Diba? Dadating pa, iniligtas pa rin ako ng Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya, um, huwag mong alalahanin na ano man yung pinagdadaanan mo. Malaga, tumuto ka sa Panginoong Kristo at pakinggan, ramdamin yung pagmamahal niya na ibinubuhos sa iyo. Tingnan mo yung mga pagpapala na nangyayari sa paligid mo. Di ba, na pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Minsan, natitake for granted natin na ay, normal lang naman yan. Di ba? Eh, paano kung nakita ka katulad ng ibang mga kapwa natin, may kapansanan, halimbawa ako, ikaw, nagagalaw mo pa yung kamay mo, di ba, na yung mga daliri mo kompleto. Ako, yung isa, hindi na nasunod. Di ba, hindi yung basta-basta nasunod. So, alam mo yun, time na maging thankful ka. Na thank you, Lord, at ako, kaya ko pang kasunodin yung mga kamay ko. Di ba, and sa iba rin. Di ba, praise God, wala ako naka-wheelchair. Praise God, hindi ako ganito. Or praise God, at ako ay buhay pa rin. Di ba, may pagagawa pa rin sa akin si Lord. May mission pa rin ako. Di ba, and a lot more. Kailangan mong tingnan sa perspective ng Panginoon. Bakit ka nandyan sa sitwasyon na yan? Di ba? So, especially in our struggle. Dahil minsan, tinatapik tayo ng Lord. Minsan, hindi na tayo nagpipray. Di ba? Minsan, puro ano na lang tayo, ibang mga bagay yung inaasikaso natin, maliban sa pinaka-importante sa atin, which is the Lord. Di ba? Na dapat siya yung lagi nating inuuna. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya yung nagpapakain sa atin, nagbibigay ng lakas araw-araw. Di ba? And marami pang iba. Di ba, kala mo, basta ka lang, uy, mayroon akong ano ngayon. Mayroon akong ayuda ngayon or ano. Di ba? Pero inorchestrate siya ng Panginoon. Di ba? Inano yan ng Panginoon na um, itinalaga na ikaw ay kasama. Di ba? May mga tao na kahit nandyan siya malapit, hindi nakasama. Di ba? Because si Lord, hindi ka pinababayaan. Di ba? Hindi ko man sinasabi na sila ay pinababayaan, pero you should feel how grateful and thankful you are. Di ba? Dun sa mga pinagkakaloob na blessings sa'yo araw-araw. Okay? Kung thankful ka, thumbs up na. Thumbs up na ang mga nagpapasalamat sa Lord. Di ba? Kaya nga tayo dito sa PWD Fellowship, every week mayroon tayong praise report. Bakit? Sinasabi natin yung mga pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Di ba? Kung ultimong nagising ka lang, salamat ka. Salamat kay Lord. Salamat may pagkain. Salamat mayroong tumulong sa iyo magtayo. Di ba? At marami pang iba. Salamat may unan. Salamat may wheelchair. Di ba? At a lot more. Di ba kaya tayo may praise report para ma-encourage natin bawat isa dahil minsan nakatuon na lang tayo dun sa mga negatibong nangyayari sa buhay natin. Di ba kaya dapat tingnan natin ang buhay natin according na aayon sa kung ano yung pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Di ba? Kaya magiging maganda yung simula ng araw kung ikaw ay nagpapasalamat. Lalo na ngayon, maalala mo na God is with us. Diba? Jesus
yung kapanganakan ng Panginoong Hesus ay nagpapaalala sa atin na tayo ay hindi iniiwan ni pababayaan man ng Panginoon. Kaya yung presensya niya, saan ka man naroroon, may kasama ka, wala, mag-isa ka. Dahil alam ko tayo, mga PWD, sometimes naiiwan tayo sa bahay. Sometimes, isa lang tayo sa kwarto. Pero wag mong kakalimutan, nakasama mo lagi ang Diyos. 'Di ba? At hindi ka niya pababayaan. Okay? Amen? Sabihin mo nga, God is with us. Amen. God Amen. is God with is us. with us. God is with us. Praise God. God is with Alright. us. Okay. Kasama natin ang Panginoon. Ano God is naman? with us. Pangalawa. Yan. Thank you, Brother Edmond. So, ano naman yung God understand our challenges? So, Jesus lived as a human. Diba? Pinanganak siya. Hindi pa nga doon sa ano, yung sa palasyo. Ngunit sa sabsaban siya pinanganak. Diba? Talagang napaka-humble nung start ni Lord. Which is help us talaga na maging humble din. Dahil ang Diyos natin ay napaka-mababa ang loob. Diba? Na hindi siya bumaba ng langit na basta na lang isang extravagant na na talagang maraming mga fireworks or sobrang sobrang extravagant pero napaka mababang loob talaga niya sa sabsaban lang siya pinanganak. And since siya ay pinanganak at nabuhay bilang tao, naiintindihan niya ang mga sakit natin at mga limitasyon. Okay? So tayo bilang tao, ang abot ng isip natin, ganito, ang abot ng ating physical na kagayan, ng lakas, iba lahat yun ay alam niya at napagdaanan niya. Kaya, huwag natin kakalimutan na si Lord ay kasama natin lagi. 'Di ba? At naiintindihan niya tayo. Dumaan namin siya dito. 'Di ba? Minsan nga at mas matindi pa yung pinagdaanan niya. 'Di ba? And He walks with us through every moment of life. 'Di ba? Ano ba yung pinagdadaanan mo? May sakit ka? Nagkasakit din si Lord. Nahirapan ka? Nahirapan din siya. Namatay sa krus. Nagbuhat pa ng krus na pagpapakuan niya. 'Di ba? Hindi natin alam. 'Di ba? Napahiya ka ba? Siya nga, dinoradoraan. 'Di ba? Kinotya. 'Di ba? Ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon? 'Di ba? Isipin mo lang. Kaya nga, you always pray yung personal relationship natin kay Lord na lumalim. Ano ba yung personal na relasyon? Na ikaw, parang sa tatay mo, sa nanay mo, talagang kilalang kilala mo. Di ba? Hindi katulad na, ay, si Jesus, kilala ko lang yun. Or, halimbawa, yung president natin, ay, si BBM, oh, kilala ko yan. Presidente yan. Pero, ano ba yung, alam mo ba yung lalim ng kanyang karakter? Di ba? Alam mo ba siya na nalulungkot? Alam mo ba siya na masaya? Alam mo ba siya na pag ganito, ayaw niya? Alam mo ba, pag ganito, gusto niya? Diba? Alam mo ba yon? Kaya nga, balik ulit tayo dun sa Biblia na kailangan babasahin natin. Diba? And huwag lang tayo maniwala basta sa mga sinasabi ng kung sino-sino. Kaya madali tayong madadaya. Pero kung alam mo, binasa mo, dali mong madidiscern. Diba? Kaya very important na aaralin mo. And sabi nga dun sa Joshua 1 verse 8 na, meditate on it day and night, so that you may be careful to do all that is written in it. And you will have success doon sa, you will be prosperous and successful. Diba? Kaya lumakad siya katulad natin. Kaya posible na maiwasan mo kung ano man yung mga kasalanan na kinasadlakan mo. Diba? And mag-repent tayo. Diba? At wag nang umulit dun sa mga kasalanan natin. Kasi temptation, tukso lang yan, pwede mong iwasan yan para hindi ka magkasala. Diba? And sigurado,
Di ba, ang Lord Jesus natukso din. Di ba, nung 40 days, ano siya, fasting, tinukso siya na, itong bato, gawin mong tinapay. Di ba, since alam niya yung Bible, man should not live by bread alone. Di ba, not every word that comes from God. So, alam niya. Kaya tayo, bilang tagasunod ni Lord Jesus, we also read the Bible and alam din natin yung dapat natin gawin pag may mga tukso na dumadating. Diba? Nabuhay siya. Diba? And even, diba? Kahit tayo ngayon na may kapansanan, nahihirapan din siya. Diba? Ang daming mga Bible character natin na may kapansanan. But still, naging matapat sila sa Lord. Diba? And even, diba si Lord na nakapako doon, hindi siya makababa. Diba hindi siya bilang tao. Diba hindi niya maalis. Diba? Naramdaman niya rin na minsan tayo, hindi ako makaalis sa bahay. Diba? Paano ba to? Buti nga, nakakaikot tayo because of our wheelchair. Diba ba si Lord Jesus nakapako lang doon? Hindi siya makaalis. Diba? So, alam mo yun. Minsan nakakalimutan natin na ano, kaya very important na tingnan natin yung buhay natin na kung paano tingnan ng Lord. Diba na, okay, naka-wheelchair ka, ano ba yung purpose? Diba? Katulad ngayon, PWD Christmas party tayo. Diba? Alam ng Lord na magkakaroon tayo ng Christmas party ng December 13, 2024. Diba? Kaya before that, prepare na ni Lord tayo hanggang ngayon. Diba? And lahat kayong mga naka-attend dito, walang aksidente kay Lord. Diba? Walang aksidente. Kayo ay nandito dahil inalaw ng Lord na mapapalit. Pwede naman kayo sa ibang lugar. Diba? Pwede naman kayong mapapunta kung saan-saan tayo. Pwede mag-cellphone na lang, mag-Facebook na lang. Pero mas nandito tayo. Diba? And walang aksidente kay Lord. So bilang tao, alalahanan natin na ang Lord ay naiintindihan tayo. Ang Lord ay dumaan din sa mga pagsubok na kinaharap natin. Kaya bilang we call ourselves follower of Christ, let's follow Him. Let's follow His example. Diba? And paano mo malalaman yung example niya? Paano mo malalaman yung mga command niya? Paano mo malalaman kung ano yung dapat mong sundin? Siyempre, babasahin mo yung Bible. And experience it. Diba? Sabi ng Lord, ginato ka, magpatawad ka. May gumawa na masama sa'yo, tawarin mo. Di patawarin mo. Bilang pagsunod kay Lord, huwag kang mag-alala. Susunod din yung pakiramdam mo. Ang pinakamahalaga ay sumunod ka kay Lord. At the end of the day, di ba ano yung tatanungin? Na please mo ba ang Lord? Di ba hindi naman tatanungin ng Lord kung, anong ginawa sa iyo nung ano mo, kapwa mo? Na talagang yun ah. Hindi. Ikaw yung mismong nananagot. Diba? At pagdating natin sa langit, hindi naman tayo tatanungin kung ano bang simbahan ang kinaaniban mo. Diba? Walang ganun. Kaya nga tayo dito sa PWD Fellowship, hindi natin tinatanong kung anong mga churches ang kinaaniban. Ang mahalaga is yung relasyon sa Panginoon. Paano ka ba? Kamusta yung prayer life mo? Kamusta yung quiet time mo? Di ba? Kamusta yung fellowship mo sa mga brothers or sisters or sa family mo? Di ba? Yun yung ating ano. And kamusta ka? Pag mag-isa ka, ano bang maitutulong sa'yo? Di ba? Paano ba kita magpipray? Maipagpipray. Di ba? Those are opportunities na ginawa ng Lord dito sa PWD Fellowship. Di ba? And lahat tayo ay binibless ng Lord ng bawat isa. Di ba? And mamaya, marami rin tayong blessing ng financially or any prices. Di ba? Excited tayo? Di ba? So, si Lord din na-excite nung time niya, di ba? Hindi naman basta puro ano lang siya, na mission or ano. Imagine, nabuhay siya ng 30 years. So, yung joy
yung happiness, na-experience ko rin yan. Kaya, naiintindihan ka ng Panginoon. Sabihin mo nga sa sarili mo, naiintindihan ako ng Diyos. Alright. Naintindihan Okay. ako ng Diyos. Yan. So alam ko sinabi mo yon sa sarili mo. And sometimes, or oftentimes, paalalahanan mo Naintindihan ako sa ng sarili Diyos. mo. Paalalahanan mo yung sarili mo na naiintindihan ka ng Diyos. Okay? At sa Kanya ka lang lagi tumawag. Bago ka mag-isip ng iba-ibang solusyon or iba-ibang ah, paraan upang ma-resolve yung mga pagsubok or problems mo, magdasal ka muna. Yun yung first option natin. 'Di ba? Magdasal muna, hindi yun yung last. Na okay, wala na akong ibang magawa, magdadasal na nga ako. Hindi, bago mo pa resolbahin or malaman yung problem, pray agad. Okay? Dahil si Lord lang ang tunay na makakatulong sa atin. Amen? Alright. So, siyempre, dapat natin laging tandaan na God is always present in our lives, even in difficult times. Kahit mahirap yung buhay natin, may kapansanan tayo, kasama natin ang Diyos at hindi tayo pababayaan. Pangalawa, ang Jesus' birth is a reminder of God's love and the value He places on every individual. Okay? Yung kapanganakan ng Diyos ay reminder, paalala ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Okay? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sabihin mo nga sa sarili mo, mahal na mahal ako ng Panginoon. Mahal na mahal ako ng Ayan. Panginoon. Ayan. Imagine mo. Yes. Praise God. Imagine mo na Diyos siya, nagkatawang tao para lang isave tayo. Diba? Nakita mo na ba kung gaano kalaki yung galaxy? Kung gaano kaliit yung Earth? Nasa loob ka pa ng Earth. Pero sobrang mahal pa niya. Namatay siya para sa'yo. Diba? Imagine mo yan. Kaya wag ka mawawalan ng pag-asa. Diba? Namatay siya para sa'yo. So wag mong sayangin yon. Bagkus sumunod tayo sa Kanya at mabuhay according to His will and plans for us. And number 3, we are called to share the joy of Jesus and hope of His presence with others. Kailangan ibahagi natin to. Diba? Isa din sa ating mission and vision ay ipakita ang pagmamahal ng Lord sa iba. Diba? So, tayo ay tinawag upang i-share ang joy ni Jesus. Diba? Sa bawat isa sa atin. At yung pag-asa na sa kanyang presensya na ipa, ipa-share natin to sa ibang tao. Diba? At lahat tayo, diba? Piniprepare ni Lord Jesus ng room in heaven. Kaya lahat ng mga pinagdadaanan natin dito, temporary lang. Sabihin mo nga, temporary lang. Ano man yan, kinakaharap mo na yan. Temporary lang yan. Mayroon tayong naghihintay na glorified body in heaven na doon walang sakit, walang pain, walang sorrow. Diba? Kaya maging excited tayo at maging faithful and loyal sa ating pananampalataya at pagsunod sa Lord. Okay? Malalahanin natin yan. So God is always present in our lives, even in difficult times. Kala mo, iniwan ka na? Hindi. Diba? Diyan si Lord para sa iyo, kasama ka niya at mapagtatagumpayan niya. And Jesus' birth, a reminder of God's love and the value He places on every individual. We are called to share joy. Ayan. Right? And then, yun to do natin, siyempre, spend time daily in prayer, thanking God for His presence in your life. And
Share the message of Emmanuel with your family and community this Christmas. And reflect on how you can be like others by showing love and kindness. Kaya ngayong Pasko, this Christmas, remember that the greatest gift is God's presence with us. No matter our circumstances, Emmanuel, God with us, brings hope, love, and light to our lives. So let us celebrate and share this joy with everyone. Amen? So ito lang yung personal reflection. Kapag may time kayo, screenshot nyo na lang. So how does knowing God is with us bring comfort during difficult times? And what does Jesus' birth teach us about our worth in God's eyes? And then how can you share the joy of Emmanuel with others this Christmas? Amen?